Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Renato, isang field researcher ng isang maliit na documentary team na naglalakbay sa mga probinsya para mag-imbestiga ng mga lokal na kwento ng kababalaghan. Akala ko noon, puro kathang isip lang ang mga kwento ng aswang. Pero noong 2018, nang ma-assign kami sa isang liblib na baryo sa Capiz, doon ko naranasan ng katotohanan na hanggang ngayon, ayaw ko nang maalala. Ang baryong iyon ay tinatawag ng mga tao sa paligid bilang Sitio Dalisay. Pero ang mga taga roon, tahimik lang kapag binabanggit ang pangalan nito. Para bang may sumpa sa mismong pagbigkas. Ang biyahe papunta sa Sitio Dalisay ay mahigit 3 oras mula sa bayan ng Tapas Capiz, kalahati ng daan simentado. Pero paglagpas ng bundok ng Marugo, nagiging putikan na. Wala ng signal, walang ilaw, at puro kalabaw na lang ang makikita mo. Ayon sa mga lokal na nakapanayam namin sa bayan, may mga nilalang doon na hindi mo gustong makita ng totoo. Pagdating namin doon, Boss Pao, sinalubong kami ng isang baryo na tila nakalimutan ng panahon. May mga bahay na gawa pa sa kawayan, mga bubong na kinakalawang na, at mga daan na tinutubuan ng damo. Ilan lang ang tao, at kahit tanghali ay makulimlim. Parang laging may ulap na nakapatong sa ibabaw ng baryo. Sa unang tingin ay parang ordinaryo lang naman, pero ramdam ko agad na may mali. Ang mga aso roon ay tahimik. Wala ni isa man lang ang tumatahol kahit may mga dumadating na bisita. At ang mga bata ay tahimik din. Nakatitig lang, parang may alam na hindi nila kayang sabihin. Sa unang gabi namin, nag-set up kami ng mga kamera at recorders sa paligid. Ang plano namin ay mag-document ng mga kwento tungkol sa mga aswang sightings. Pero pagsapit ng 10:00, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na parang humihinga sa batok ko. Ang mga dahon ng saging ay gumagalaw kahit walang hangin. At sa di kalayuan ay may amoy na parang nasusunog na buhok na sumisingaw sa hangin. Habang chinecheck ko ang kamera, napansin kong may ilaw sa malayong parte ng baryo. Isang bahay na bukas ang bintana. At sa loob ay may itim na figura na parang may ginagalaw sa mesa. Sinilip ko sa viewfinder at doon ko nakita may tao nga, Boss Pao. Pero ang ulo ay nakayuko nang hindi gumagalaw, habang ang katawan ay tila nanginginig. Bandang hating gabi, nagising ako sa tunog ng kaluskos ng yero sa itaas ng bahay na tinutuluyan namin. Akala ko ay pusa lang, pero nang huminto ito, ay biglang sumunod ang mabagal na pagkalas ng mga kuko sa yero. Isa-isa iyon, parang may dumadapa. Nang tignan ko ang kisame, ay may mga patak ng dugo. Binuksan ko ang ilaw, Boss Pao, pero pag-ikot ko ay wala namang tao. Ang kasama kong cameraman na si Joel ay tulog ng mahimbing. Ngunit sa paligid ng kama niya ay may mga marka ng paa, mahahaba, parang hindi sa tao. At sa labas ng bintana ay may aninong nakasilip. Kinabukasan, kinausap namin ng isang matandang babae
sa baryo na tinatawag nilang Aling Sima. Isa siya sa pinakamatagal nang nakatira roon. Hindi siya tumingin sa amin. Ang sabi niya, Sa Dalisay, hindi lahat ng tao rito ay tao pa. May ilan na matagal nang nagpalit. Sinundan pa niya ng babala na, Pagdating ng 12:00, huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Kasi pag sumagot ka, ikaw na ang susunod. Sa ikatlong gabi, Buspaw, nagpasya kaming mag-record ng ambient sound sa paligid. Tahimik ang baryo. Pero bandang 11:00, sa kabilang dulo ng mikropono, may maririnig na tunog ng pakpak. Mabagal, mabigat, parang balat na kumakaluskos. Ang mga ilaw namin ay biglang nag-flicker. Isa-isang namatay. Ang generator biglang tumigil. At sa gitna ng dilim ay may mga matang pula sa pagitan ng mga puno. Hindi lang iisa iyon. Marami sila. Gumagalaw ng sabay-sabay. Sa audio recorder, habang nire-review namin kinabukasan, may narinig kaming mahinang ungol. Hindi yun tao. Parang pinaghalong iyak at halakhak. At sa dulo ng recording ay may boses na bumubulong sa malalim na tinig. Bakit kayo bumalik dito? Isang gabi, Buspaw, bago kami umalis, nagising ako sa tunog ng mga bata sa labas. Tumatakbo yun at nagtatawanan. Pero nang sumilip ako ay walang bata. Tanging mga anino na lang sa lupa. Tumatakbo kahit walang katawan. Ang mga puno ng saging ay nakatayo pero ang mga dahon ay parang kumakaway. Pagbalik ko sa loob, si Joel ay wala na sa higaan. Bukas ang pinto at sa labas ng kubo ay may bakas ng dugo na papunta sa kagubatan. Hinanap namin siya kasama ang ilang taga-baryo pero walang makitang bakas ng katawan. Ang natagpuan lang namin ay sirang kamera at sa loob nito ay isang video clip. Sa video ay makikita si Joel na naglalakad papunta sa likod ng baryo. Dala ang flashlight. Nakapokus ang ilaw sa mga puno. Habang biglang may dumaan sa harap. Isang nilalang na may mahabang kuko at nakalaylay na balat. Parang balat ng paniki. Pero may mukha ng tao. Ang huling frame ng video ay ang mukha ni Joel na nakatingala, umiiyak bago ito nag-blackout. Kinabukasan, nagpasya kaming umalis agad. Pero pagdating namin sa kalsada, paglabas ng baryo ay may mga bangkay ng kalabaw sa gilid ng daan. Lahat ay butas ang tiyan at wala ni patak ng dugo sa paligid. Ang mga ibon ay tahimik, parang pati sila ay natakot. Pagbalik namin sa bayan ng Tapas, isinurrender namin ang footage. Pero bago ito maisama sa dokumentaryo, lahat ng kopya ay biglang nasira. Ang mga file, nag-corrupt. Ang audio, napalitan ng kakaibang tunog ng paghinga. Sa tuwing sinusubukan kong matulog, naririnig ko pa rin ang pakpak na kumakaluskos at ang bulong na paulit-ulit na sinasabi, Bakit kayo bumalik dito? Hanggang ngayon, Buspaw, walang nakakita kay Joel. Sabi ng mga lokal, may nakita raw silang bagong muka sa baryo.
Isang lalaking tahimik, maputla, at laging nakayuko. Kapag tinanong mo kung taga saan siya, isang salita lang ang isasagot. Dalisay. At mula noon, wala nang bumabalik sa baryong iyon. Kahit ang mga tricycle driver sa tapas, ayaw nang dumaan doon kahit may araw. Sabi nila, tuwing kabilugan ng buwan, may mga ilaw na kumikislap sa gitna ng baryo. Parang apoy, pero asul ang kulay. At kapag sinubukan mong lapitan, biglang naglalaho. Sabay maririnig ang huni ng paniki at iyak ng sanggol.